Kasunod ng nahuli cam na pagbulsa umano niya ng cellphone sa sinalakay na BPO sa Bataan, nahaharap sa administrative investigation ang isang tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ang insidenteng nauwi pa sa komprontasyon, panuurin sa pagtutok ni June Veneracion. Ayan na, lalapit na ata siya. Sa raid sa Central 1 Bataan noong isang buwan dahil sangkot umano sa scamming at illegal online gambling. Nakuha na ng CCTV sa loob ng isang kwarto ang isang miyembro ng raiding team na tila may ipinasok sa bulsa. Patingin-tingin ito sa paligid, saka umalis. Ito, sir. Saan ko yan, kuya eh? Hindi, okay lang. Sige lang, ipapabalik natin yan. Ang umano'y nagbulsa ng cellphone, kinumpronta ng may-ari nito. Sino po yung in-inform niyo po na kinuha niyo yung phone ko? Nag-advise ba kayo dito sa team dito? Wala. At napilitan din siyang ilabas ang umano'y kinuha niya. Bakit po nakapatay? Kung nakapatay, Kinumpirma ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission na tauhan nito ang navideohan na may ibinulsa umanong cellphone sa raid sa Central 1 Bataan nung nakarang buwan. Ito, yung iniimbestigahan ko, driver kasi ito eh. So biglang pumasok, tapos biglang pumitik. Hindi pwede yun. Kung kailangan ipakulong yan, ipapakulong namin yan. Nirelieve na raw ang nabisong miyembro ng PAOK na navideohan. Naharap siya sa administrative investigation. Sa raiding ito, nahuling nanampal ng isang empleyado, ang spokesperson ng PAOK na si Director Winston Casio. Tinanggal din siya sa pwesto dahil sa insidente. So hindi namin kinukonsinti yung mga ganong bagay. Kahit tao namin, 41 foreigner na naaresto sa raid ang ipinag-utos ng Bureau of Immigration na pakawala noong November 7. Tumayong guarantor nila si Bataan Congressman Albert Garcia dahil aniya, lihitimong BPO daw ang Central 1 Bataan na nagbibigay ng hanap buhay sa higit 1,000 niyang kababayan. Bukod sa pagtatawag ko sa mga heads of agency na walang nangyayari, ito na yung naging final desperate move para lang ma-facilitate yung kanilang release. Dahil hiyang-hiya na po ako sa lehitimong investors ng Bataan. Yun na po ang aking ginawa. Pero ayon sa PAOK, according kasi sa mga dokumento ng SEC tsaka yung PAGCOR documents na nakita namin, hindi sila license. At sila ay POGO, hindi sila BPO. kahapon November 12, naglabas ang direktiba sa Executive Secretary at PAOK Chairman Lucas Bersamin sa Department of Justice at Bureau of Immigration na i-detain ang 41 dayuhan at i-deport. Sa monitoring ng PAOK, ang ilan sa mga foreigner ay inilipad daw ng private plane mula Clark papuntang Cebu matapos mapakawalan. May balita kasi kami na nag-aalisa na yung mga foreigners. And sana naman, since nasa custody nila, yung mga foreigners, yung mga POGO workers na yun, sana pag hinanap ng immigration, sana intact pa din. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras.